Amen. And nandiyan po sa First Chronicles chapter number 4. And kung papansinin po ninyo, sobrang haba. And thank you, Brother Zion, sa pagbasa. I know masyadong mahirap basahin yung chapter. Okay, kasi sa sobrang dami ng pangalan. And if you're gonna read First Chronicles chapter, even First Chronicles, yung first 10 chapters kasi siya ng First Chronicles, actually, isa to sa mga kumbaga kinoconsider natin na dry reading kapag nagbabasa tayo ng Bible because of the fact na hindi rin naman natin siya masisisi kasi puro pangalan. Even in chapter number 1, kapag nag-start kayo doon, up to chapter number 10 actually yung puro pangalan na babasahin niyo. And I think you're gonna think pag binabasa niyo yung First Chronicles, bakit ba to nilagay ng Diyos sa Bible na puro pangalan and things like that. Now just to give you a background, yung First Chronicles or yung Chronicles po, no, First Chronicles and Second Chronicles, hindi po siya talaga yung actual na sulat ng mga propeta or ng mga historian. I believe that the book of the Chronicles ay parang summary ng lahat ng mga kasulatan. Kaya kapag minsan pag nagbabasa kayo sa Kings and things like that, sasabihin niya na parang yung mga ginawa ng hari na to nakasulat sa libro ng mga Chronicles. Tapos pag hinanap mo doon, wala naman. Okay, it's because of the fact na hindi siya naisama because yung Chronicles ay actually isang summary ng maraming mga kasulatan, but nevertheless, this is basically pare naman the Word of God at we believe this is the Word of God. At papakita ko sa inyo kung bakit isa siya ang isang proof that I believe that this is the Word of God. Kasi yung if you're going to read it from chapter 1 to chapter 4, parang magiging highlight yung verse number 9, which is gonna be the focus of our preaching this morning, magiging parang sobrang highlight. Kaya siguro itong Bible character na to, though meron lang siyang 2 verse sa Bible, sa entire Bible, napaka-popular niya, and we're gonna talk about Jabez, okay? Because of the fact na kapag binasa niyo siya sa First Chronicles, parang mag-stick out talaga siya sa inyo. Kasi pagkatapos ng sobrang daming pangalan na binasa ninyo, biglang sa verse 9, magkakaroon doon ng sort of like na parang interesting story. Sabi sa verse 9, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called unto the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me, and God granted him that which he requested. So parang on the 2 verses, parang magkakaroon ka number 1 ng break, na parang ang dami mong pangalang binasa, tapos biglang may clean kwento in between that. But I think the reason why God highlighted the life of Jabez is because of the fact that I believe na this is a picture of the Lord Jesus Christ. Now, I'm not saying na ito ay Christophany or isa tong appearance ni Lord Jesus Christ sa Old Testament, pero ito ay nagpapakita ng yung the way it was described sa Bible, yung the way ng pagkakasulat niya. I think it gives us the picture of the Lord Jesus Christ. Punta po kayo ng Philippians chapter 2. Patunayan ko po sa inyo yan. Kasi pansinin niyo, sa verse 9, sabi po ng Bible sa 1 Chronicles 4:9, and Jabez was more honorable than his brethren. Okay? At kung titingnan natin, si Jesus Christ, he's also more honorable. In fact, he's the most honorable of all his brethren. Sabi ng Bible sa Philippians chapter 2, okay? Kasi dalawang aspect po yun di ba? Sabi doon, he was more honorable, and nasabi doon sa verse 9, pinanganak siya, at ang tinawag sa kanya ay Jabez, sapagkat pinanganak siya sa kasawian. Okay? He was born out of, I bear him with sorrow, sabi ng nanay niya. Okay? At patutunayan ko po sa inyo, those refer also to the Lord Jesus Christ. Nasa Philippians chapter 2 na po, tingnan po yung verse number 5. Sabi po doon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, pansinin niyo po yung verse 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. So makikita natin na number 1, sabi ng Bible
comparing Jabez and Jesus Christ, na si Jabez, sabi ng Bible, he was more honorable, he was highly esteemed, and he was highly exalted. Same as kung paano itinaas ng Diyos si Jesus Christ because of the fact that he humbled himself, he made obedient unto death, even to the death of the cross. And because of that, sabi ng Bible, si Jesus Christ was highly exalted above his brethren. So makikita niyo po yung similarity kung paanong si Jabez, as like Jabez, is more honorable, si Jesus Christ din po is more honorable because of the fact that I believe 1 Corinthians 4:9 and 10 is there para po makita po natin yung parallel lives ni Jabez and ni Jesus Christ. Punta po kayo ng Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah chapter 53. Paano naman yung paano naman yung I bear him with sorrow? May kanta nun, di ba, sa hymnals po natin, Man of sorrow, what a shame. Kasi yun po, ang pinagkuhanan po ng lyrics po ng kanta na yon is Isaiah 53. Tingnan nyo po sa verse 3. And if you're not familiar, Isaiah 53 is actually a prophecy or a prophecy patungkol po sa kung paano mamamatay ang anak ng Diyos, kung paano niya isasakripisyo yung kanyang buhay. So this pertains to the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Isaiah 53 verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and he hid as it were our faces from him. He was despised and we esteem him not. So makikita natin yung parallel again do sa buhay ni Jabez, kung saan paanong si Jabez was more honorable, ganun din si Jesus Christ, ay kung paano si Jabez, ang sabi ng kanyang nanay, he was bare out of sorrow. Well, si Jesus Christ, ang sabi ng Bible, he is a man of sorrow. And ang point ko, kung bakit ko pinapakita po sa inyo, balik po kayo ng 1 Chronicles chapter 4. 1 Chronicles chapter 4. And ang point ko kung bakit ko po sa inyo pinapakita is because of the fact na number one, dahil hindi po tayo naniniwala sa Calvinism, okay, I don't think na parang pinilit ng Diyos si Jabez na mamuhay na katulad po ni Jesus Christ. Kasi hindi ba't yun ang goal ng bawat isa po sa atin as Christians, to live like Christ? Okay? Alam nyo, minsan yung mga non-denominational Christians, may mga magaganda po silang idea. Di ba meron silang yung mga bracelet, what will Jesus do? Di ba? Alam nyo yun? Bakit? Kasi ang ultimate goal nila is to live like Christ. Yun nga lang, ang problema doon sa what will Jesus do nila, right? Minsan, hindi naman nila ginagawa kung ano yung gagawin ni Jesus Christ talaga. Like for example, hindi naman sila magpe-preach hard against sin katulad ng ginawa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 23, right? Kasi sa kanila is puro soft preaching. So they think like si Jesus Christ mabait lang and things like that. Pero magandang mantra yon, di ba? Na parang kapag meron kang situation sa buhay mo at gusto mong i-emulate si Jesus Christ, natatanungin mo yung sarili mo, what will Jesus do? Right? Pero again, yun nga lang, ang problema sa mga ganong mantra is the fact na hindi sila laging ginagawa ng mga tao na sasabi doon. And again, ang gusto ko ipakita sa inyo dito is that Jabez actually lived a life na pinapakita sa atin ng Bible or ina-acknowledge sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay sa 1 Chronicles chapter 4 na this is somebody who lived like Christ. Okay? Na ang kanyang buhay ay though maliit lang or dalawang verses lang actually sa buong Bible, okay, isa siyang tao na namuhay, nakapares or kanyang isinabuhay yung mga prinsipyo na itinuturo ng Panginoong Hesukristo. That's why, pag tinignan niyo yung 1 Chronicles chapter 4, I believe na ganun yung pagkaka-highlight. So ang point ko, paano nyo sasabihin sa akin na hindi majestic book yung Bible kung makikita nyo yung mga ganong klase ng pattern sa pagbabasa ninyo? Like, never ko narinig na alam nyo, pag naririnig ko si Jabez na i-preach tungkol lagi sa pera. Okay? Na dapat daw palagi, katulad ka dapat ni Jabez, enlarge thy coast. Ganyan, okay? Pero sa totoo lang, actually, nung tinitingnan ko to, the impress sa akin lalo is the fact na this is actually a picture of the Lord Jesus Christ. And alam nyo, one tip kapag magbabasa kayo ng Bible is the fact na lagi ninyong hahanapin kung ano ang application nito either hindi sa sarili ninyo, okay? Kundi ano yung itinuturo sa inyo patungkol kay Jesus Christ, okay? Kasi, and this is not actually in the topic, pero pag ang tao nagbabasa ng Bible, usually ang ginagawa nila, paano ko to i-apply or paano, ano yung maitutulong nito sa buhay ko? Which is
which is wala namang masama doon. But what I'm saying is that sometimes there are parts in the Bible na magbabasa ka, and parang iisipin mo wala naman talaga siyang connection sa buhay mo, or hindi naman siya talaga makakatulong sa buhay mo, which is probably true because of the fact na may tinuturo siya sa'yo, not just about yourself or kung ano yung dapat mong gawin sa buhay mo, kundi patungkol sa Panginoon. Because ultimately, kahit na ang Bible nakakatulong sa atin pag nagbabasa tayo, ultimately, ang purpose ng Bible ay para ipakilala sa atin ang ating Panginoon. Now, nandiyan po kayo sa now, ang gagawin po natin ngayong araw is titingnan po natin yung buhay ni Jabez at kukunin po natin yung mga aral na po pwede po nating makuha sa buhay ni Jabez. So, ang pamagat po ng sermon po ngayong araw is Lessons from the Life of Jabez. And point number 1 is that nakita po natin si Jabez, meron po siyang difficult past. Meron siyang mahirap na nakaraan. Sabi ng Bible sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9, sabi doon sa bandang dulo, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Gusto ko lang po paunawaan po ninyo, hindi po ibig sabihin ng pangalan na Jabez, okay, I bear him with sorrow. Okay? As sinasabi lang it's probably related sa sorrow or something like that. Hindi ko alam. But I'm not saying na ang ibig sabihin ng word na Jabez ay I bear him with sorrow. Okay? Kasi ang sinasabi ng nanay, nung pinanganak si Jabez, kaya ko siya tatawaging Jabez is because gusto ko maaalala niya na nung siya ay pinanganak ko, I bear him sa kasawian. Okay? Pinanganak ko siya sa kasawian. And that implies na sobrang hirap ng buhay nung nanay ni Jabez. Now, obviously, hindi lang naman siya ang merong mahirap na buhay. Actually, lahat tayo merong mahirap na buhay. Okay? Sabi nga ni Job, a man is... you don't have to turn it. Punta po ng Job 3, by the way. Job chapter 3. Job chapter 3. Sabi ni Job sa Job 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. So, ang sinasabi ni Job na ang buhay natin, okay, is palaging merong gulo. Okay, meron siya palaging paghihirap. Hindi siya palaging smooth at hindi siya palaging madali or hindi siya palaging, smooth sailing. At ang tinuturo sa atin ng Bible is that natural sa buhay natin na magkaroon tayo ng mga paghihirap. Okay, and si Jabez, dumating siya sa punto na yon. Even si Job, actually, kasi if you're going to look at the life of Job, okay, pag tinignan niyo yun, parang sobrang yaman niya at one point dahil marami siyang mga alagang hayop, marami siyang mga anak, okay, marami siyang mga servants and things like that. Pero in just one day, okay, biglang lahat yun nawala. Okay, so imagine niyo yung sobrang hirap na yon na kung paano nyo i-handle yung one day meron kang marami and then one day bigla na lamang siya nawala, just like that. Okay, so syempre sobrang hirap nun. And even si Job, sabi niya na hindi niya na gustong aalalahanin pa yung araw ng kanyang kapanganakan because of the fact na sobrang hirap. Sa Job chapter 3 po kayo, tingnan niyo po yung verse 1. Tingnan niyo yung naging reaction po ni Job. Sabi po doon, after this opened Job his mouth and cursed his day, and Job spake and said, let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man-child conceived. And let the day be darkness, let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Tanong po yung verse 11. So sabi ni Job, sana wag nyo na lang alalahanin yung araw na pinanganak ako. Yung araw na nasabi nila, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Wag na sanang alalahanin ng Diyos yun. Bakit? Kasi nga, sobrang sama nung kanyang pakiramdam because of the fact na nag-fail siya. Tama? Verse 11 sabi nun, why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Why did the knees prevent me, or why the breast that I should suck? Di ba, pag isipin niyo to mga kapatid, kapag kayo merong downtime or meron kayong paghihirap sa buhay, okay, hindi ba, yung verse 11, yun yung palagi ninyong sinasabi sa sarili niyo. I mean, at least for me, bakit ba ako pinanganak? Di ba? Bakit ba hindi na lang ako namatay nung pinanganak niyo ako? Di ba? Pag nag-aaway kayo ng nanay, tatay ninyo, yun na lagi sasabi, bakit ba kasi ako binuhay niyo pa ako? Dapat na lang, ganun na lang, di ba? Bakit? Kasi meron kayong paghihirap. Right? And what I'm saying is, normal para sa isang tao or sa isang sitwasyon sa buhay natin na tayo ay maghirap
Ang problem sometimes is because of the fact na kapag tayo naghihirap, ang automatic na reaction ng ating natin bilang tao is that we tend to stop. Okay? Kapag nahihirapan na tayo, parang ang gusto lang natin palagi is that sana makaalpas na ako, sana tumigil na to. 'Di ba? Kasi ang idea is, katulad ni Job, ang idea niya, sana nahihirapan na siya, nawala lahat ng kanyang kayamanan, nawala lahat ng kanyang mga anak. So para bang sana hindi na lang ako nabuhay. Sana tumigil na to. Okay? Punta po kayo ng Joshua chapter number 2. Joshua chapter number 2. Kasi ang normal na reaksyon ng bawat tao kapag siya ay nahihirapan is tumigil na ako. Tigilan na namin to. Okay? Bakit? Kasi yung emotion natin sometimes, and here's the thing, that is an emotional answer. Okay? Kapag sinabi ninyo sa sarili ninyo na sana tumigil na ako, okay, sana hindi na to nangyari, sana wala na lang ako, okay? That is actually an emotional answer. And here's the thing, pag emotion po yan, okay, what you have to understand is kailangan po maunawaan ninyo yung emosyon ninyo. Okay? What I mean is, you don't react immediately dun sa mga nararamdaman ninyo. Because, okay, alam po ninyo, I believe that when God created us, God gave us emotions. Okay? Hindi naman po tayo ginawa ng Diyos na bato na wala tayong nararamdaman. Okay? Lahat po tayong mga tao, ginawa po tayo ng Diyos na meron po tayong emosyon. And I believe those emotions are trigger senses po natin. Ibig sabihin, yun po yung yun po yung binigay po sa atin ng Diyos para maging senyales sa atin ng mga bagay na dapat nating maging reaksyon kapag may mga nangyayari. Okay? For example, okay, kapag merong birthday, normal na maging masaya ka. Okay? Because of the fact na kailangan magdiwang ka. So, alam ka namang hindi ka magdidiwang pag birthday mo. Di ba? Parang weird naman yon. Okay? Or di kaya, for example, pag namatay, obviously, yung reaction mo is malulungkot ka. Trigger yon para malaman mo na etong sitwasyon na to is because of the fact na malungkot and things like that. So sometimes yung emotion po natin hindi siya it's a trigger po para sa isang response na kailangan po nating gawin. Okay, pero it doesn't mean na magpapadala po tayo palagi sa emotion po natin. Okay, bakit? Kasi yung emotion po natin sometimes it's related to our heart. Patingnan niyo po yung Joshua chapter 2. Now this is a positive sign patungkol, or this is a positive story patungkol po sa mga anak ng Diyos. Pero gusto ko lang po makita po ninyo yung other side. Okay? Kasi yung Joshua chapter 2, ito po ay kwento patungkol kay Rahab. So, kilala niyo po si Rahab the harlot. Tandaan niyo sa Joshua, nag-send si Joshua ng 2 spies sa Jericho para tingnan kung ano yung meron sa lupa, and yung dalawang yon tinago siya ni Rahab. Okay? Tapos, simulan po natin basahin sa verse 9. Sabi po ng Joshua chapter 2 verse 9, and she, patungkol po si Rahab the harlot, said unto the men, yun po yung dalawang spies, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when ye came out of Egypt, and what ye did unto the 2 kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye have utterly destroyed. And as soon as we have heard these things, pansinin niyo po yung sabi ng Bible, and as soon as we have heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. So sinasabi ni Rahab na nung narinig nila yung patungkol sa bayan ng Israel na sila ay nahati nila yung Red Sea, na napatay nila yung dalawang hari ng mga Amorites, na yung kanilang mga puso ay natunaw. And remember, sabi ng Bible sa Proverbs that your heart is, na you should look upon your heart because out of it comes the issues of life. Okay? So, nandun po yung seat of emotions natin sa puso po natin. At kapag minsan, yun ay natutunaw, pansinin niyo susunod na verse, sabi doon, and neither did there remain any more courage in any man. So, ibig sabihin, ang pinupunto ko po, when we tend to stop, kapag tayo ay na-overwhelm sa situation natin, minsan nawawala din po yung tapang natin para magpatuloy sa buhay, okay, sa life natin in general, okay? And that is basically
yung pinoproblema ng karamihang mga tao, or gusto ko makita po ninyo na si Jabez, sa kanyang buhay, though nahirapan siya, hindi po siya tumigil. Okay? Kasi, maraming mga tao, kapag nahihirapan sila, meron silang mga pagsubok sa buhay, what they do is, their hearts melt, and the courage is not anymore in them. Wala na silang tapang para humarap sa maraming mga... Di ba isipin nyo to? Para for example, bigyan ko ng example, sa soul winning, di ba? Kapag lagi kang success, matapang ka. Okay, minsan to the point yung mayabang ka. Right? O di, kaya ko to, ako sabi ko. Pero pag, di ba, one reason kung bakit maraming nahihiya kapag nagso-soul winning is because takot sila na i-reject. Right? Nare-reject sila na, sinasabi nila yung, sa totoo, alam niyo wala naman po talagang mahirap kung mausap ng tao. Di ba? Bakit? Kasi normal naman ginagawa ninyo yun eh. Di ba? Sino ba dito walang kausap araw-araw? Lahat naman tayo may kausap araw-araw. Lahat tayo nakikipag-usap sa hindi natin kilala. Tama? Right? Meron tayong mga kausap araw-araw sa buhay natin na usually hindi natin kilala. So, hindi siya talaga sobrang hirap in a sense. Bakit natin siya tinitingnan na sobrang hirap yung pagsusol winning? It's because of the fact na lalapit ka sa isang tao and then there's a possibility na ma-reject ka. Kaya iniisip ninyo, at kapag na-reject ka, dun pupunta yung your heart melt and there's no more courage sa puso mo na magpatuloy. Kasi sobrang hirap naman ito eh. Kaya di ba yung advice minsan is kapag for example, sunod-sunod na rejection na yung nakuha mo, pwede ka naman magpahinga. Tapos ka na muna, take a breather, siguro mga 10-20 minutes na magpahinga ka muna, umupo ka muna sa isang sulok, tapos saka ka magpatuloy. Kasi kapag nare-reject ka at nare-reject, sobrang hirap, minsan yung emotion mo, hindi mo na rin makontrol. And that's the point na sumusuko ang karamihan sa pagsusolving. Pero ang lesson from Jabez is the fact na hindi natin kailangan gawin yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang emotion po is a trigger system para sa atin na kailangan natin mag-isip. Teka lang, ito bang emosyon na to tama na sumuko ako? Or tama na magpatuloy ako? Right? Kasi hindi po lahat ng bagay dapat po nating sukuan. Here's the thing. Bilang mga Kristiyano, alam niyo po, ang isang bagay lang na dapat nating tigilan ay kasalanan. If you don't think, or if the Bible says na hindi siya kasalanan yung ginagawa mo, okay, I think you should, on yourself, gawin na kailangan pagpatuloy nyo po yun. Okay? Kasi again, ang kailangan, sa akin, for me personally, ang opinion ko, if it's sin, syempre kailangan tigilan nyo yun. Okay? Pero kung hindi siya kasalanan, at ginagawa nyo siya at gusto nyo siyang tigilan, okay, I don't think na tamang paraan yon because the Bible actually commands us na palagi po magpatuloy. Okay, mamaya papakita ko po sa inyo yung verse po na yan. Pero punta po kayo sa 2 Corinthians chapter number 11. 2 Corinthians chapter number 11. Ano ba ang benefit kapag ikaw may problema or kapag ikaw nahihirapan at ikaw ay nagpapatuloy? Okay? Kasi number one, gusto ko maunawaan ninyo from the life of Jabez, meron siyang difficult past. Meron siyang sobrang hirap na, to the point na pinangalanan siya ng nanay niya, hey, Jabez ang pangalan mo kasi pinanganak kita sa kasawian. Okay, so don't tell me na sobrang hirap, na hindi sobrang hirap ng buhay ni Jabez. Although, syempre, wala naman tayong details kung ano yung sobrang paghihirap niya. Pero the fact na pinangalanan ka ng nanay mo, right? Dahil sa kasawian, that means na sobrang paghihirap nila nung panahon na yon, right? Para bang, for example, si Naomi, di ba? Sa Ruth, sa Book of Ruth, sabi niya, call me Mara. Di ba? Kasi hindi ako binless ng Diyos. Kasi bitter ako. Okay? So, parang ganun yung... So, to the point na... Di ba? Parang to the point na papalitan mo yung pangalan mo para lang isakatawan yung paghihirap na... Or may describe yung paghihirap na nararanasan mo. That's one thing. Right? Pero tingnan natin kung ano yung blessing ng pagpapatuloy. Okay? Kasi merong isang tao na sa sobrang... Here's the thing. Kapag binasa niyo yung kwento ni Paul, i-imagine niyo paano niya na-survive yun eh. Tingnan natin yung konting glimpse or yung summary sa 2 Corinthians chapter number 11. Tingnan niyo po yung verse 23. Sabi doon, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure,
in prisons more frequent, in death of. Ano sinasabi po ni Apostle Paul? Kasi dito po, you have to get the context. Sa 2 Corinthians po, kino-question niya po ng mga tao, ng mga taga-Korinto, yung authority ni Paul, kung bakit niya ba ginawa, or kung talaga bang apostol siya. Okay? And ang sinasabi ni Apostol Pablo, sila ba? Mga talagang ministro sila ng Diyos. Bakit? Kasi kung sila ministro, mas lalo ako. Dahil marami akong ginagawa, marami akong mga persecution na naranasan, and He's gonna give you the list ng mga persecution na naranasan niya. Sabi niya sa verse number 24, of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rod. Imagine niyo na 3 beses siyang pinalo ng nilatigo. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness, in painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Question, sino na dito ang naglilingkod sa Diyos, naranasan lahat to? Kasi ako hindi pa po. Never pa ako nalatigo, okay? Never pa ako na shipwreck. Number 1, hindi pa ako sumasakay sa barko. Never pa ako nakasakay sa barko, right? Never pa ako na shipwreck. Never pa ako na bato, okay? In journeyings, malamang, kasi lagi din sinasimbahan ng kainta, right? In journeyings, yun na siguro. In perils of waters, in robbers. Tapos, pansinin nyo, pinipersecute siya ng kanyang countrymen, pinipersecute pa siya sa bansa, sa labas ng bansa. Kasi sabi doon, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen. Kahit nasa city, kahit nasa wilderness, kahit saan, okay, pinipersecute siya. And hindi lang yun. Nagugutom siya, nauuhaw siya, verse number 27, at minsan wala na siya maisuot. Okay, in cold and in nakedness. So, sinasabi ni Paul, ito sobrang persecution yung naranasan niya. Okay, just for the sake of Christ. Tapos, pagpitinan nyo sa verse number 28, hindi lang yun yung iniisip niya. Imagine niyo si Paul na persecute na siya, right? Tapos, ang sabi doon, beside those things that are without, yung sa labas na nangyayari sa kanya, physically persecution, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. So, imagine niyo ito si Paul, pinapersecute na, right? Nahihirapan na siya sa buhay niya, and ang iniisip niya pa, yung kapakanan ng mga simbahan na nasimulan niya. Right? Na, mayroong pangangailangan yung simbahan sa ganito. May pangangailangan yung simbahan sa Thessalonia, sa Berea, and things like that. And sabi doon, beside, who is weak and I am not weak? Who is offended and I burn not? Right? So, kasi kung titignan mo nga naman yung kwento na to, kung kayo ang nasa loob or nasa sitwasyon ni Paul, talaga namang madi-discourage kayo because of the fact na sobra or grabe yung persecution na tinatanggap niya. Okay? Jump down in verse 32, sabi po that in Damascus, the governor under Aretas, the king, keep the city of the Damascens with a garrison desirous to apprehend me. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped his hands. So, kinukwento niya sa katapusan ng 2 Corinthians chapter 11 kung ano yung mga persecutions na naranasan niya. Napunta po sa kabilang chapter, sa chapter 12, okay? Kasi nakita natin kung gaano nahirapan si Paul. And kung, again, here's the thing, just to be honest, kung lahat pong ito mararamdaman ko or mararanasan ko sa ministry, probably I'll quit. Okay? Kasi sino ba naman dito 40 stripes? Okay? Imagine mo, latiguhin ka ng 40 times sa likod. Okay? Tapos hindi pa yon, binato ka pa. Eh yung saraduhan ka nga lang ng pinto, di ba mabigat na sa kalooban mo yon? Pag nangangato ka, nagsosoul winning ka, tapos, hindi, ayoko! Tapos biglang, bang! Mabigat na sa kalooban. Imagine mo, batuhin ka pa. Right? Eh, minsan nga, duraan ka lang eh. Di ba? Dura lang yun. Kasi, syempre, degrading. I get it, degrading, disgusting. Pero hindi naman siya kasing sakit ng pagbinato ka ng bato. Di ba? Okay? I would quit. I would probably quit kapag naranasan ko yung nararanasan ni Paul. And I praise God na nasa sitwasyon po tayo ngayon or nasa
nasa side po tayo ng history kung saan, or nasa lugar tayo, nasa Pilipinas tayo, nasa isang bansa tayo na hindi usually ganito ang nararamdaman natin pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Right? Pero, pansinin niyo yung blessing naman na ibinigay kay Paul. Kasi sa chapter 11, binigay sa atin yung mga persecutions ni Paul. Sa chapter 12, merong konting binigay na blessing kay Paul. Okay? Sabi doon, it is not expedient for me, verse 1, it is not expedient for me doubtless to glory, I will come to visions and revelations of the Lord. So sabi ni Paul, dahil sa persecutions na natanggap niya, hindi importante sa kanya na mag-glory dahil lang nabibigyan siya ng mga revelations ni God. Kasi kung titingnan nga rin naman natin, sino ba ang binigyan ng maraming revelation ng Diyos sa lahat ng mga apostol na meron nung panahon na yon? Hindi ba si Paul? Kasi and the evidence of that is because of the fact na halos kalahati, if not mas maigit sa kalahati ng New Testament, sinulat ni Apostle Paul. Okay? So yung abundance of revelation talagang nandoon. Okay? In fact, pag tinignan niyo yung mga susunod na verses, pinapakita niya kung paanong siya ay pinadala or pinakita sa kanya ng Diyos yung langit. Okay? Nung sinabi niya dyan na there was a man, I think nagiging humble lang si Paul, pero ang totoo niyan, si Paul talaga yan. Okay, that's what my opinion is about that verse. Pero jump down to verse number 20, sa number 7. Talon po sa number 7. Kasi po yung 2 to 6, yun po yung kwento po patungkol sa kung paano siya dinala ng Diyos sa third heaven. And sa verse number 7, tingnan niyo po kung ano sinabi sa kanya. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation that was given to me, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Hindi nyo ba minsan naiisip na the reason why kung bakit tayo pinahihirapan ng Diyos or bakit may mga mahihirap na parte ng buhay natin is because of the fact na ayaw ng Diyos na yumabang tayo? Which is basically the basic element of salvation. Diba Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Sabi doon, sa verse 9, sabi doon, not by works that any man should boast. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay magmayabang. The same way sa paglilingkod natin, the reason why sometimes meron tayong mga difficulties sa buhay natin is because of the fact na ayaw ng Diyos na magmayabang tayo. And that's the same thing with Paul, na katumbas ng mga revelations na ibinigay sa kanya ng Diyos, binigay sa kanyang thorn in the flesh. And here's the thing, hindi po yun aksidente, hindi niya yun nakuha through his persecutions, hindi niya yun nakuha through his enemies, so to speak. Hindi niya nakuha sa mga kaaway niya yun. Nakuha niya po yun sapagkat maraming ibinigay sa kanya yung Diyos. Tapos sabi ng Diyos, ito pa, may kalakip na konti. Meron kang thorn in the flesh. And here's the thing, hindi naman, here's the thing, kung tayo yun, di ba, kapag ikaw may problema, ang lagi mo nasa utak, sige, solusyonan natin yung problema. Kasi dalawa yung reaction, it's either you stop, tumigil ka, or sometimes meron naman tayong reaction na parang, sige, gawin na natin yung dapat natin gawin. Tingnan natin kung paano natin aayusin yung problema. Pero yung sitwasyon ni Paul, walang solusyon. Right? Bakit? Kasi pag tinignan nyo doon sa verse 8, sabi niya, for this thing I besought the Lord Christ, that it might depart from me. Anong ginawa ng Diyos? Hindi. Ang sabi niya sa verse 9, hindi tinanggal yon. Bakit? Kasi, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Bakit hindi tinanggal ng Diyos? Kasi sabi ng Bible, my grace is sufficient for thee, and for my strength is made perfect in weakness. Sometimes, alam niyo mga kapatid, kaya po tayo binibigyan ng mahirap na buhay ng Diyos is because of the fact na gusto niya mapakita sa atin yung kanyang yung kapangyarihan niya, hindi yung tayo. Look, here's the thing. Okay? Ang buhay po ng isang tao, dito pa lang sa let's just imagine for a while na hindi tayo saved. Okay? Kahit naman po unsaved may problema eh. Di ba pag binubuksan niyo ang TV, nakikinig kayo ng balita, kahit naman save ka o hindi, binabaha ka, di ba? Okay? Kahit naman save ka o hindi, namumroblema ka pa rin kung ano ang kakainin mo, okay? Kung ano ang kung saan ka titira, okay, kung ano yung magiging trabaho mo and things like that, right? Lahat naman tayo pinoproblema yun. Alam nyo ang problema kapag ikaw
nag-decide ka sa buhay mo na maglingkod sa Diyos, okay, may ano pa yun eh, may additional burden pa yun eh. Bakit? Kasi hindi ka lang mag-iisip kung ano yung tatrabahuhin mo, iisipin mo kung yung trabaho mo mag-fit sa schedule mo sa church. 'Di ba? Kasi here's the thing, especially kung mag-serve ka sa Panginoon, kasi buti yung Katoliko, ang misa nila 4 na beses isang linggo. Araw-araw pa nga eh, 'di ba? May isang beses kang pwede kang magsimba araw-araw. Tapos pag Sunday, ang services nila 4 na beses pa. 2 sa umaga, 2 sa gabi. So, ikaw, Katoliko, convenient ka. Mamimili na lang ako kung saan ako magsisimba. 'Di ba? Kung iglesia ka ni Kristo, 'di ba? Meron kang choice, magsisimba ba ako ng umaga, magsisimba ako ng gabi. 'Di ba? Kung Baptist ka, wala, yun lang. Kung ano yung service, 10 o'clock, okay, 11:15, okay, lalo na kapag taga-Cavite ka, tayo, once a week lang, once a month, di ba? Okay, imagine mo yung burden ng paghahanap mo ng trabaho, teka lang, hindi ako po pwede kasi gusto ko magsimba. Right? Mas mahirap yun. I mean, kung ikaw Baptist at gusto mo maglingkod sa Panginoon, okay, wag na natin pag-usapan yung schedule ng soul winning kasi pwede mo gawin yung kahit anong oras eh. Okay? Paano na yung trabaho mo? Hindi ka po pwede magtrabaho sa beer house. Hindi ko sinasabing, tunay na makakasalanan yung mga nagtatrabaho sa beer house. Pero sinasabi kasi ng Bible that we should, make sin abundantly sinful to the point na, syempre, hindi ka po pwedeng humawak ng alak. Sabi nga, look not upon the wine eh, tapos hahawakan mo, ibebenta mo pa. Di ba? Okay? So, ibig sabihin, hindi po pwede yung magtrabaho sa beer house. Okay? Kahit masabihin mo, manager ako doon, hindi ako trabaho para sa beer house yun. Okay? So, hindi tama yun. Okay? So, ibig sabihin, may mga opportunities ka. And here's the thing, di ba, ang mga karamihan ng trabaho sa Pilipinas, kapag lalo na, and you have to find the balance. Kasi isipin mo to, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, hindi ka rin pwedeng sobrang taas ng posisyon mo sa kumpanya. Di ba? Kasi maraming mga tao, ito tuturo sa inyo ng maraming mga tao. Sige, magtrabaho ka ng husto hanggang sa maging manager ka or maging presidente ka ng kumpanya. Tapos pag presidente ka na ng kumpanya, marami ka na sigurong oras. Alam nyo ba ang presidente ng kumpanya kung nasaan sila tuwing Saturday? Minsan nasa abroad sila, nagmi-meeting sila or something like that. Meron silang mga seminars na kailangang attendan. Kung devoted Christian ka na gusto mong every Sunday nasa church ka, possible ba yun? I mean, I think it's possible, pero magiging sobrang hirap pa rin siya. So what I'm saying is, merong additional burden sa'yo kung gusto mong maglingkod at ng tapat at honest sa Diyos. So ang question, titigil ka ba? Kaya tayo binibigyan ng mga extreme examples ng Diyos sa Bible, katulad ni Paul. For us to realize na yung mga sacrifices natin, wala pang kwenta yun. Kung titingnan natin si Paul, ang dami na nangyari sa kanya. At kung tayo, sasabihin na lang natin, di sana wala na. Huwag na, tumigil na lang tayo. Hindi po mamamanifest yung greatness ng biyaya ng Diyos sa buhay natin kung titigil na lang tayo. Kaya sabi ng Diyos kay Paul, sabi niya, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Kaya sabi ni Paul, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Mag-glory na lang ako doon sa mga bagay na hindi ko kaya. Doon sa mga nasasaktan ako, sa mga nahihirapan ako. Bakit? Para yung kapangyarihan ni Kristo mapasa atin. Okay, punta kayo ng Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Maraming paghihirap si Paul. Philippians chapter 3. Pero hindi po siya nagpatigil doon. Hindi po siya nagpadala sa mga kahirapang naranasan niya sa ministry, okay, because of the fact na sabi niya, yung kahinaan ko na yun, yung mga masamang nangyari sa akin, yung mga paghihirap ko na yun, doon mas lalong napatunayan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya sa verse 13, Philippians 3 verse 13, Brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Alam nyo, kung titingnan nyo po yung kwento ni Paul, okay, marami pong magsasabi, sana nag-quit na lang ako. I mean, again, kung ako mapupunta sa ganun, magkukwit na lang ako. Okay, but, okay,
ang so the question would be, ano yung naging motivation ni Paul? Paano niya ginawa yon? Okay? Paano niya nalagpasan yung paghihirap na yon? Paano siya nakapag-move forward? Paano siya nakagawa ng mas marami pang mabubuti? Kahit na sobrang dami ng paghihirap ang pinaranasan niya. Actually, yung sagot po doon, nandun sa verse 13. Kasi sabi doon, hindi niya hinayaan o hindi niya binilang yung kanyang sarili na parang napigilan. Ibig sabihin, hindi siya nagpapigil. Okay? Pero anong ginawa niya? Kinalimutan niya yung mga bagay na nakalipas na. Masama man or mabuti, ang sabi ni Paul, kinalimutan ko na yun. I forget those things which are behind. At nagpapatuloy ako na kunin or abutin yung mga bagay na nasa hinaharap ko. Kasi ang isip ni Paul, laging kung ano yung nasa hinaharap, kung ano yung mga pwede niya pang gawin, hindi yung mga bagay na nangyari na. Okay? And kasi that's a two-edged sword. Kasi kapag palagi tayo nakatingin sa kung ano yung nagawa na natin in the past, okay, para tayo mga glory, alam niyo yung mga glory baptist, yung mga, ang tawag ko po ng mga glory baptist, yung mga baptist po na, natatandaan nyo ba, no 20 years ago, ang church natin, napakadami natin soul winners, di ba, yung mga pastor na, 20 years na ako sa ministry, kaya ngayon magre-retire na ako sa soul winning, okay, na ang lagi nilang sinasabi kapag nagpipreaching sila, or pag nagpipreach sila, is yung mga bagay na nakalipas na. Buti pa nung 5 years ago. Di ba? Ang problema po doon, yun na lang yung lagi mong tinitingnan eh. Kahit pa sabihin mong positive yung mga bagay na yon, you will not be able to move forward kasi ang tingin mo palagi is lagi nandun sa nakalipas. Kaya sabi ni Paul, you should forget about those things which are past, which are behind. Tapos, sasabi niya sa verse 14, ito po dapat yung palagi po natin maging motto, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Okay, pansinin niyo po yun na, ang sinasabi po ni Paul is the mark of for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung reward, ang tinitingnan ni Paul, kapag natapos niya yung kanyang tungkulin sa pagtawag sa kanya ni Jesus Christ. Which is, ano ba yung tinatawag sa kanya ni Jesus Christ? Maglingkod. I-preach yung gospel, mag-start ng maraming mga church. Now, here's the thing, sa atin bilang mga Kristiyano, ano ba tinatawag sa atin ng Diyos? Sa naman eh, maging dedicated as Christian, magbasa ng Bible, live according to the rules of the Bible, and preach the gospel unto all the world, right? And sa pamamagitan nun, sabi ng Bible, yun lang palagi dapat ang tinitingnan natin. Now, here's the thing, syempre may mga balakid doon. Okay? Paano ka kakain, right? Paano mo susuportahan yung sarili mo? But again, the ultimate goal should always be the high calling of God in Christ Jesus. Punta po kayo ng Isaiah chapter 54. Isaiah 54. So point number 1, in terms sa buhay ni Jabez, and I believe that's the same mentality na ginawa ni Jabez, na kahit na meron siyang mahirap na nakaraan, okay, to the point na sabi ng Bible, pinangalanan siyang Jabez out of the sorrow ng kanyang nanay, okay, hindi siya nagpatinag doon, okay, and you're turning to Isaiah 54, pero pakinggan niyo po yung sinasabi po sa 1 Chronicles 4:10, kasi sabi po doon, and Jabez called on the God of Israel, saying, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast. Okay? Now, yung phrase po na, bless me indeed, and enlarge my coast, actually, makikita nyo pong similar yan sa Isaiah 54. Okay? So, point number 1, there's a difficult path para sa buhay ni Jabez, pero meron siyang desire for growth. Meron siyang kagustuhan na umunlad. Okay? Kasi sabi niya doon, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast. Okay? So, yung enlarge my coast, kasi, ito yun eh, ito yung palaging kinukote ng mga, prosperity preachers. Kapag nakikinig, or pag pinipreach po nila yung tungkol kay Jabez, about kung paano na lang dapat tayo palaging goal para lumawak yung coast natin. Ibig sabihin daw, para yumaman tayo. Kasi di ba pag naririnig natin yung blessing, bless me indeed, puro positive. Okay? Puro positive palagi yung hina-highlight na dapat daw maglingkod ka sa Diyos para
maging pagpalain ka ng Diyos, lumaki yung ari-arian mo, enlarge my coast, and things like that. Okay? Pero actually, may proseso po yan. And sometimes, hindi po ito yung na-highlight. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung enlarge my coast, meron po yung similar terminology sa Isaiah 54. Tingnan niyo po yung verse 1. Sabi po doon, sing, O barren, thou that didst not break, sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. So sinasabi ng Bible na itong mga hindi nakagaw or hindi nagkaanak, right? Ay kailangan daw magdiwang. Bakit? Kasi mas marami na daw yung ipinanganak na napabayaan kaysa doon sa mga may nanay. Which means na magkakaroon sila ng opportunity para mag-alaga, right? Kasi nga, pwede silang mag-ampon or mag-adopt, okay? And, pansin yung verse 2, sabi po doon, enlarge the place of thy tent. Pansinin nyo, that's the similar terminology ng nasa 1 Chronicles chapter 4. Kung sinabi niya, enlarge thy coast, sabi niya, enlarge the place of thy tent. Yung thy tent po dyan, that pertains dun sa mga barren. Tama? Okay? So, yan yung, what I want you to understand is that yan po yung part nila dun sa blessing ng Diyos. Na they need to enlarge thy tent. Right? Yun yung sinasabi ng mga prosperity preachers na, oh, kailangan mo maglingkod sa Diyos para pag i-bless ka ng Diyos. Okay? Now, I'm not saying na hindi po totoo yun. Kasi there's a blessing sa paglilingkod po sa Diyos. Okay? So, kapag naglingkod ka sa Diyos, syempre, merong blessing na ibibigay sa'yo. May favor na ibibigay sa'yo yung Diyos. Pero pansinin po ninyo yung kabila. Yung susunod na statement. Sabi doon, enlarge the place of thy tent. So, sila po yun. And let them, pakita niyo po yun, let them stretch forth the curtains of thine habitations, spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. Sino yung mag-stretch forth ng mga curtains of thine habitation? Yung mga barren ba? Hindi, kasi sabi doon, them. Diba? Kasi nakita niyo yung difference? Sabi doon sa first part, enlarge the place of thy tent, and let them, sila, let them stretch forth the curtains of thine habitation. Ano yung gusto kong ipakita po sa inyo? That sometimes, when you enlarge your tent, kasama po doon yung expectation na meron po mga tao mag-stretch forth ng curtains nyo. Symbolically speaking, na kailangan merong magtetest. Merong kailangan gamitin ang Diyos para maging challenge sa inyo. Kaya nga sabi doon, spare not, wag kayong mangimbi, lengthen your cords, habaan daw ninyo yung PC ninyo. Now, here's the thing, sa Pilipino, kapag sinasabi mong habaan yung PC mo, anong ibig sabihin nun? Habaan mo yung pasensya mo. Bakit? Kasi maraming susubok sa'yo. So, ang point ko, kaya pag sinasabi ninyong mag-bless, pag kayo nag-pray for blessing, you should also expect some challenges along the way. Kasi maraming mga tao ang tinuturo nila kapag mag-pray sila ng blessing, hindi, puro positive. Ang sinasabi ko po sa inyo, hindi. Kapag nag-pray po kayo for blessing, expect na minsan meron po mga hiccups, meron mga challenges along the way, para matest po yung patience po ninyo. Ito po yung problema sa positive preaching palagi. Kasi hindi nila na-emphasize yung negative. Hindi nila na-emphasize yung reality na though yes, na humihingi tayo ng blessing sa Diyos, pero yung blessing na yun sometimes can come sa mga bagay na hindi natin gusto. Sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Sa mga bagay na sometimes tingin natin, challenge tayo or kinukurse tayo ng Diyos. Okay? Sabi ng, apunta po kayo ng Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter number 7. Ecclesiastes chapter 7, sabi po doon sa verse 2, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men,
and the living will lay it to his heart. Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance, the heart is made better. So pag binasa niyo po yung Ecclesiastes chapter 7, it sounds like it's a pessimistic thought na sinasabi ng Bible na mas maganda lang nandun ka sa tahanan ng mga pagdudusa kaysa nandun ka sa tahanan ng pagpipiesta. Okay, hindi ko alam, may banderitas dito, may piesta yata. Okay, so, or sa house of feasting, okay, or sa pagdiriwang. Okay, and what it's saying is na, and ang pinapaliwanag po sa inyo ng Bible is sometimes, if you're going to look at our emotions, mas naaalala po nating mga tao yung mga bagay na pinaghirapan natin kesa dun sa mga bagay na nagdiwang tayo. Okay, pag tinignan niyo collectively, saan kayo sa buhay ninyo, saan kayo mas maraming natutunang lessons? Dun sa mga bagay na nag-fail kayo or dun sa mga bagay na nagtagumpay kayo? 'Di ba? Sa akin, in my point of view, sa mga bagay na nagkaroon tayo ng pagkakamali, sa mga bagay na nag-fail tayo, right? And I think na yun yung sinasabi yung pinapakita sa atin, yung pinapakita ko sa inyo kanina, na sometimes when we pray for blessing, binibigyan tayo ng Diyos ng challenges because of the fact na gusto niya munang matutunan natin yung mga lessons bago tayo bigyan ng blessing. Kasi pag binigyan lang tayo ng blessing, hindi natin ma-appreciate yung lesson. Right? And punta kayo ng 1 Peter chapter 4. So, hindi po siya pessimistic na isipin na mas mabuti na mamroblema ka, okay, kaysa doon ka sa masaya, okay, mas okay na yung malungkot ka kaysa sa masaya ka. Ang sinasabi lang ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 is the fact na sa kasawian mo, mas marami kang matututunan kaysa doon sa mga bagay na masaya ka. Okay? And ang point ko is the fact na kapag tayo binibigyan or humihingi tayo ng blessing sa Diyos, okay, what we have to understand is sometimes may mga kalaki po yun na mga hiccups. May mga kalaki po yun na mga challenges. May mga kalaki po yun na mga bagay na minsan hindi po natin nagugustuhan. Pero kung talagang gusto mo ninyo, di ba yung point ko nga is may desire for growth kayo, magpapatuloy po kayo just because of the fact na gusto ninyong lumago. Right? Sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4, tingnan niyo po sa verse 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to you, as though some strange thing happened unto you. So, pansinin niyo sinasabi ni Peter. Sinasabi niya ba na parang, wag kayong, na yung fiery trial or yung pag-uusig or yung persecution, okay? Sinasabi niya ba dyan na parang, it's seldom na mangyayari sa buhay ng Kristiyano? Or sinasabi niya na normal. Di ba? Kasi sinasabi niya normal, kaya sabi niya, think it not strange. Huwag niyong isipin na weird, or huwag niyong isipin na kayo lang, or huwag niyong isipin na isolated case lang, kapag dumadaan kayo sa mga pagsubok, na para bang hindi to dapat mangyari sa inyo. But rejoice, sabi niya, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sabi ni you don't have to turn there, pero sabi ni balik po kayo ng 1 Chronicles chapter 4. 1 Chronicles chapter 4. Sabi ni James, James 1:2, sabi doon, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, but that ye may be perfect and entire, wanting nothing." So, ang sinasabi ni James is that kapag tayo may diverse temptations sa buhay natin, hayaan lang natin yun. And in fact, we should count it all joy. Bakit? Kasi po doon masusubukan yung ating patience. And remember, sabi ng Isaiah 54, that we should lengthen the cord. Diba? Habaan natin yung pasensya natin. Paano mo ka naman hahabaan kung palagi na lang puro benefit or palagi na lang masaya? Diba? Hindi ka natututong mag-antay. Right? And things like that sa buhay mo. So definitely, kailangan po natin i-practice yung sa pamamagitan ng mga temptations. Okay? So sometimes, makikita natin in terms of desiring for growth, dapat po natin maunawaan na minsan kapag hinahanda po tayo sa blessing ng Diyos, minsan hinahanda rin po tayo sa kasakitan. Right?
merong stretching out the curtains kapag gusto po nating i-enlarge yung ating tents. Right? Pero yung pangalawang part po ng verse or yung sa bandang gitna, sabi niya doon, and Jabez called unto the God of Israel, 1 Chronicles 4:10. Sabi po ng Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it might not grieve me." Nung binabasa ko po itong verse po na to, or pag inisip niyo po mabuti yung verse po na to, almost similar po ito dun sa Proverbs 30 verse 7. Okay, punta po kayo ng Proverbs 30 verse 7. Kasi dalawang aspeto po yung prayer ni Jabez. Ang sabi ni Jabez, gusto ko i-bless mo ako, gusto ko i-enlarge mo yung coast ko, or palawakin mo yung influence ko. Then, yung pangalawang side is the fact na, sabi ni Jabez, gusto kong yung kamay mo or yung favor mo ay palaging nasa sa akin para ilayo mo ako, or para you keep me, or sabi doon, that thou wouldest keep me from evil. Okay? And that it might not grieve me. So, wag mo akong hahayaan na, I think the proper translation is wag ilayo. Okay? Kasi mamaya papakita ko po to sa inyo. Ang proper translation po nung thou wouldest keep me is, wag mo akong hayaan na mapunta sa or makaranas ng kasamaan. Okay? And, as I have said, yan po ay almost similar sa tinuturo po ng Bible sa Proverbs chapter 30. And I think ito po yung dapat na maging goal po natin as Christians, na dapat nasa gitna ka lang. Okay? In terms of your financial status in life, hindi po masama na tayo po mga tao ay maghangad na mabuhay po natin, especially sa mga tatay. Okay? Hindi po masama na dapat na tayo mga tao ay maghangad na masuportahan po natin or mapag-aral po natin yung atin pong mga anak. Correct? Okay, pero kapag ang desire mo sa buhay ay 40 luxury cars, okay, may problema sa ito. May problema na doon, okay? Okay, kapag ang gusto mo ay sobrang dami na ng I mean, walang masama na magkaroon ka ng mag-pray ka sa Diyos, especially kung, for example, sobrang layo ng bahay mo, okay, at kailangan mo ng sasakyan or things like that. Kung talaga namang pangangailangan, okay, I don't think na mali yun na magkaroon ka ng sasakyan or things like that. Okay, pero bilang mga Kristiyano, dapat ang tingin po natin ay dapat palagi pong balanse. Okay, in terms of your financial, yung financial status po ninyo, hindi po kayo dapat naghahangad ng sobrang yaman, pero hindi rin naman po kayo to the point na parang, sige, ano na lang tayo, kumain na lang tayo ng, dinildilan na kanin. O yung kanin na nilagyan na lang ng asin, di ba? Kasi di ba, merong mentality, hindi ko alam kung sa Pilipinas lang to, pero may mentality kasi na kapag Kristiyano ka, hindi ka dapat nagpe-pray na maging mayaman ka, pero dapat pobre ka para mukha kang banal. 'Di ba? Parang ganoon, hindi po tama 'yun eh. 'Di ba na parang tingin natin mas pag mahirap ka, mabait ka. Kaya yung mga pastor dapat hindi sila nanghihingi. May mga tao nagagalit kapag yung pastor nila nagtatrabaho sa secular job. May mga tao nagagalit kasi yung pastor daw nila nagtatrabaho. Kailangan magbuhay. Anong gusto? Tapos magagalit ka din naman kung yung pastor mo nangungurakot ng pera sa offering, di ba? Okay? Anong gusto mong gawin ng pastor mo? Okay? Ang sinasabi ko po, okay, I think na okay lang ang pastor na nagtatrabaho sa secular kung ang purpose nun ay para buhayin yung kanyang pamilya. Okay? Pero kung for example, kasi you have to think of that. Ang gusto ko pong umunawaan po ninyo, hanapin niyo po yung balance ng sitwasyon sa buhay po natin. Okay? Kasi, meron namang mga pastor, kunyari, naging congressman para yumaman. Okay? Iba naman din po yung usapan yon. Okay? Ang sinasabi ko lang is, meron pong balanse ang Bible na hindi po tayo dapat naghahangad ng sobrang yaman, pero hindi rin po tayo dapat naghahangad or hindi po natin dapat hinahayaan na maging sobrang hirap po tayo. Tingnan yung Proverbs 30 verse 7. Sabi po doon, "Two things have I required of thee, deny me them not before I die." Ano yun? Number 1, remove far from me vanities and lie, give me neither poverty nor riches,
Feed me with food convenient for me. Bakit? Okay, hindi ko na copy yung pong verse. Let me just go there. So sabi ni Solomon na ang hinihiling niya sa Diyos dalawang bagay. Hindi siya dapat sobrang yaman, hindi rin siya dapat sobrang hirap. Okay? Sabi niya, remove from me, and ang dapat lang sa akin, bigyan mo lang ako ng pagkain na nararapat para sa akin. Bakit? Kasi sabi ng verse number 9, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Which is, di ba, kapag sobrang yaman ka na, sasabihin mo, wala na akong kailangan sa Diyos. Pero, wag rin naman na sobrang hirap sa kadugtong doon. Sabi doon, or lest I be poor and steal and take the name of the Lord, take the name of my God in vain. Kasi sobrang hirap naman, magnanakaw ka. So, ang point ang pinapakita ko po sa inyo is that there should be a balance sa buhay po natin in terms of our financial goals. At ang sinasabi ni Jabez na dapat nasa sa akin ka palagi. Okay? Sabi niya that thine hand might be with me and that thou wouldest keep me from evil, that it might not grieve me. Gusto ko po maunawa nyo, kapag kayo nanghihingi sa Diyos, okay, dapat po, punta po kayo ng Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 30, sabi po ng Bible sa Joshua 1:9, sa Deuteronomy 31 po kayo, sabi doon, have I not commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos kay Joshua na yung Diyos ay palaging nasa sa kanya kapag siya ay naging matapang. Okay? Yun yung way, actually, ang gusto ko mapakita sa inyo is that that's the way para mapasa inyo palagi ang Diyos. Which is maging matapang kayo. Okay? Yun din yung sinabi niya sa verse 6 ng chapter 31 ng Deuteronomy. Sabi niya po doon, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that go with thee, and He will not fail thee, nor forsake thee. Pero ano yung kailangan courage? Ano yung kailangan para mapasama kayo or lagi ninyong makasama ang Diyos? Sabi ng Bible, you have to be strong and you have to have good courage. Okay? So, dun sa prayer ni Jabez, okay, ang sinasabi ng Bible, ang gusto ko mapaunawaan ninyo is the fact na kung gusto ninyo, kasi di ba pinag-uusapan natin is number 1, meron siya mahirap na kalagayan, then humiling siya sa Diyos, humiling siya pero ang Diyos kapag may hinihiling tayo, meron tayong challenges na piniprepare, at kailangan natin maging matapang para doon. Okay? Because that's the only way na tayo po ay magiging kasama or makakasama po natin. Isa sa mga paraan pala, na makakasama po natin ang Diyos. Punta kayo na Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Medyo mamadaling ko na po to. Kasi, when we talk about blessings of God, importante po na palagi po tayong matapang, okay? At palagi po tayong malakas, okay? Kasi, because of the fact na, number 1, yun po yung magiging susi po natin para tayo po ay maging lagi po natin masamahan or lagi mapasa atin yung Diyos. Pansinin po ninyo yung sinasabi ng Bible sa Ephesians 6 verse 13. Sabi po doon, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, and above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay, so pansinin niyo, sabi ng Bible, kapag tayo lalaban, okay, kailangan po lagi natin suot yung armor of God. Okay, so inilist niya doon yung armor of God, and sabi po doon sa verse 18, ito pa yung isang kasama niya.
praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me. Pansinin niyo po yung connection nung pakikipaglaban sa pagsuot nung armor of God, okay, sa soul winning. Kasi sabi niya doon, for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So may relationship na pinapakita ang pagtayo, ang pagiging matapang, right? Ang pagsuot ng armor of God sa soul winning. Kasi kung iisipin nyo nga naman, di ba? Sabi sa Matthew 28, you don't have to turn there. Sabi sa Matthew 28 verse 20, sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. So one way, ang pinapakita sa atin is na para tayo ay malagi nating makasama ang Diyos, na tayo ay malayo or maihiwalay sa kasamaan, is that tayo po dapat ay maging matapang in a sense, and kasama po doon yung pagsusol winning because of the fact, sabi niya doon, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Okay? So again, kung tayo ay hihiling sa Diyos, dapat nating maunawaan, dapat po nating tingnan in a sense na tayo po ay maging matapang. Last point po. So nakita po natin yung desire, yung number 1, yung difficult past ni Jabez. Number 2, nakita po natin yung desire for growth ni Jabez, na gusto niyang lumawak, gusto niyang pagpalain siya ng Diyos. But number 3, gusto ko po makita po ninyo yung determination ng panalangin niya. Kasi sabi dun sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, and God granted him that which he requested. So sabi ng Bible, humiling si Jabez, at ang sabi ng Bible, pinagbigyan siya ng Diyos. Ibig sabihin, naging matagumpay si Jabez. And the question will be, Brother Chris, paano natin masisigurado na yung mga pinapanalangin natin sa Diyos, nasasagot ng Diyos? Kasi, ewan ko, lagi yun na siguro itong narinig, di ba? Na kapag daw nananalangin tayo, merong 3 bagay na sagot ang Diyos. No, di ba? Yes, tapos daw, wait. Di ba? Yung iba nga sinasabi nila, wala daw no. Okay, hindi ko alam kung saan nakukuha yon. But, ako ang tingin ko po, okay, punta po kayo ng Luke chapter number 18. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Ako ang tingin ko po, depende po kasi yon sa kung gaano ang lakas ng, or kung gaano kayo kadalas na humihiling sa Diyos. Kasi here's the thing about prayer, okay? Meron 2 school of thought po usually yon. Sinasabi nila, okay, ito yung hindi ko magets. Ang sinasabi kasi ng karamihan is dapat daw kapag mag-pray ka sa Diyos, isang beses mo lang siyang ipipray kasi alam na daw ng Diyos yung pangangailangan mo. Okay, kino-quote nila yung somewhere sa Matthew na alam na ng Diyos. Bago ka pa manalangin, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. So kahit isang beses mo lang sabihin yun sa Diyos, okay na yun. Okay? In fact, meron maniwala, hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa akin, pero minsan may mga nagsasabi pa nga na dapat daw, pag nagpe-pray ka, wag ka na daw, di ba pag nagpe-pray tayo, lagi natin sinasabi, patawarin niyo po kami sa mga nagagawa po namin kasalanan. Di ba? Usually sinasabi natin yun. And sabi nila, dapat daw hindi nyo na sinasama yun sa prayer ninyo. Kasi pinatawad na daw kayo ni Jesus Christ sa mga kasalanan ninyo, okay? That doesn't mean na hindi nyo kailangan gumawa na humingi ng sorry, okay? Kahit na pinatawad na ni Jesus Christ, syempre, it still, kailangan pa rin po. Kasi di ba nasa Lord's Prayer yon, forgive us for our debts and things like that. So, dapat tayo humingi ng sorry, okay? So, I don't believe na kapag isang beses nyo na siyang sinabi sa Diyos, tapos bahala na yung Diyos doon, aantayin ko na lang kung kailan siya sasagot, okay? I don't think that's true. Kasi pag tinignan natin ang Bible, in terms of prayer, okay, or in terms of mga hinihiling natin sa Diyos, okay, ang usual na makikita nating mga kwento is, ang sinasabi ng Bible, lagi tayo, is yung consistency natin sa paghingi. Like for example, sinabi ng Bible, pray without ceasing. Di ba? Okay? So, ibig sabihin ba nun, pag isang beses lang,
Ibig sabihin ba, pag isang beses ko lang sasabihin sa Diyos, okay na yon? Sabi niya nga, pray without ceasing eh. So, ibig sabihin, paulit-ulit, palagi ka magpe-pray or consistently na palagi ka magpe-pray. Not just yung mga regular na ingatan mo kami, okay, and things like that, which are things that are good na ipag-pray, okay? But what I'm saying is may mga desires kayo that sometimes, minsan kailangan nating ulit-ulitin sa Diyos, okay? Or think about the story in Genesis nung naglaban si Jacob tapos yung angel of God, 'di ba? Anong sabi ni Jacob dun sa angel? Sabi niya, I will not let thee go except thou bless me. Okay? Sabi ni Jacob, o teka, hindi kita paalisin hanggat hindi mo ako pinagpapala. And I think that's the attitude that we should all have in terms of prayer, na dapat tayo ay persistent sa paghingi sa Diyos. I think that's one key kung bakit may mga panalangin na nasasagot, may mga panalangin na hindi agad nasasagot, at may mga panalangin na hindi sinasagot. Now, here's the thing. Kapag ang pinapanalangin mo magkaroon ka ng 1 million and, maraming sasakyan, most probably hindi ka sasagutin ng Diyos doon, okay? Because of the fact na obviously, hindi siya magandang bagay para sa'yo. Okay? But what I'm saying is, kapag ang pinapanalangin mo ay isang bagay sa buhay mo na gusto mong mangyari sa'yo, like for example, gusto mong magkaroon ng magandang trabaho or things like that, ng maayos na sweldo or things like that, okay? I think the problem is yung consistency natin ng prayer, yung persistence natin ng prayer. Kasi nagbigay siya ng example sa Luke 18. Tingnan niyo yung verse 1. Sabi po doon, Luke 18 verse 1, and he spake, this is Jesus Christ, and spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, okay? Pansinin niyo yung always to pray, kasi pareho po yun ng pray without ceasing. Diba? Sa 1 Thessalonians. Pero ano sabi niya doon? And not to faint. Bakit? Yun sinasabi ko po kanina na sometimes, hindi lang po, kasi ang idea ng karamihan is magpe-pray lang ako ng isang beses tapos okay na yon. Hindi, kasi sabi niya doon not to faint. Ibig sabihin, huwag kang susuko. Right? Tapos binigyan niya yung parable. Ano yung parable? Sabi niya doon sa verse 2, saying, there was in a city a judge, which feared not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me for mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge said. Say it, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? And I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Ano sinasabi ni Jesus Christ? Sabi niya, makinig kayo dun sa judge. Sabi niya, mag-pray kayo palagi kasi di ba ang attitude dun judge, sige, hindi ko siya tutuparin ko na siya kaysa kulitin ako ng kulitin. Di ba? And sabi niya, pakinggan niyo yon kasi kung yun gagawin ng isang unjust judge, what more, sabi ni Jesus Christ, what more yung meron sa langit. Pero meron din siyang caveat sa bandang dulo. Kasi sabi niya, pag dumating ba yung anak ng Diyos, right, verse number 8, sabi doon, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Makakakita po ba siya ng ganun katinding pananampalataya kapag nabuhay na si Jesus Christ? Bakit? Kasi the more na nahihirapan tayo, sometimes, ang problema, ang struggle, mas less tayo nagdalsa. Hindi ko alam kung bakit ganun yung buhay nating mga tao, di ba? May problema ka, hindi ka magsisimba. May problema ka nga eh. Di ba? Nahihirapan ka, hindi ka magpe-pray. May problema ka na nga. Yung solusyon sa problema mo, dapat nasa taas naman eh. Yung Diyos yung magbibigay ng kaso ang problema, the more na nagkakaproblema ka, the more na hindi ka nananalangin. The more na nagkakaproblema ka, the more na hindi ka nag-church. Right? Kasi yun yung attitude natin. That's why ang Bible nire-remind tayo na, dapat palagi tayo mapalalahanan na may mga problema. Kung may problema ka, dapat mas lalo ka manalangin. Right? Bakit? Kasi alam niyo, I think persistence is the key para meron tayong magawa at ma-receive natin yung blessings ng Diyos. Patunayan ko po ito sa inyo. Punta kayo ng James chapter 1. Balik po kayo ng James 1. Nung po tayo magtatapos sa James 1,
James 1. Sa James 1, binigyan niya po tayo ng pattern kapag daw tayo nalilito or sabi ng Bible, we lack wisdom. Kasi tingnan niyo po sa verse 5, sabi po doon, if any of you lack wisdom, so kapag tayo daw ay nalilito, kailangan natin ng karunungan galing sa Diyos, let him ask of God. Ano yon? Prayer. Di ba? So kailangan mong manalangin, and sabi niya doon, and give it to all men liberally and upbraid it not, and it shall be given him. Ang mistake minsan ng maraming mga Kristiyano pag binabasa nila to, is that they think na it pertains only to wisdom. Kasi sabi nga naman dun sa verse number 5, if any of you lack wisdom, di ba? Sabi nila, humingi ka sa Diyos. Di ba? So, akala nila, ang application nito is only for wisdom kapag nalilito ka. Yun yung sinasabi ng Bible, or yun yung sinasabi doon sa verse. Pero pansinin niyo yung verse number 6. Sabi doon, and let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not, pansinin niyo po yung verse 7, for let not that man think that he shall receive anything. Nakita niyo po yung word na yun, anything. Kahit na ano. Okay? Ang pinag-uusapan lang po nung una, verse 5, isang bagay lang, karunungan. Pero sabi ng Bible, ang sabi ni James, na kapag ikaw hihingi ka ng karunungan, kailangang hingin mo ito sa pananampalataya at hindi ka dapat magbabago or hindi ka dapat patalon-talon ng hiningi mo. Dapat consistent ka, right? You're not wavering. Bakit? Kasi kung ikaw, nag-wave ka na parang alon sa dagat, sabi ng Bible, hindi mo dapat isipin na may matatanggap ka na kahit na ano sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang porkit karunungan. Kung anumang bagay ang hinihiling mo sa Diyos, kung hindi ka consistent, kung para kang alon na palipat-lipat, isang araw ipagpipray mo, isang araw hindi mo ipagpipray, ay, ayoko na mahirap yung buhay, wag na, kalimutan na natin yan. Kung yan yung attitude nyo kapag nanghihiling kayo sa Diyos, ibig sabi ng Bible, hindi kayo makakatanggap ng kahit na ano. Kahit na anong hilingin nyo sa Diyos, hindi nyo siya matatanggap kung kayo ay parang alon na hindi nyo maintindihan. Kung kayo mismo nga, hindi nyo maintindihan. Kung kayo nga mismo, hindi nyo maintindihan kung ano yung gusto ninyo. Right? Sabi ng Bible, verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Pansinin niyo yun, no? Isa lang yung bagay na sinasabi ng Bible tungkol sa karunungan. Pero sabi ng Bible, kung ikaw, double-minded man ka, hindi mo maintindihan kung ano yung gusto mo sa buhay, hindi mo maintindihan kung ano yung pinagpipray mo, hindi ka consistent sa buhay mo, sabi ng Bible, hindi ka, unstable ka sa lahat ng bagay. Hindi nyo ba minsan naisip na kaya tayo minsan hindi pinagpapala ng Diyos is because of the fact that we are unstable? Ulitin ko po yung example po ni Jabez. Naghirap siya. Hindi niya hinayaan na maghirap. Yung kahirapan niya, hayaan siya para mag-desire ng growth sa Diyos. Pero more than that, I believe na kaya binless ng Diyos si Jabez, kaya pinagbigyan yung kanyang panalangin is because of the fact that he is consistent. Ito na naman yung kailangan natin gawin eh. Kailangan lang naman natin mag-pick up ng goal. Kailangan lang naman natin mag-pick up na we should always press toward one prize. Sa akin, I made a commitment to myself that I will press toward the mark of the high calling of our Lord Jesus Christ, for our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yun na yung goal. Kalimutan na natin kung mahirap. Right? Kasi talaga naman mahirap. Pero ano bang goal? Bakit ba tayo kailangan magsimba? Ano ba yung goal? Ano ba yung gusto ninyong marating para sa sarili niyo? And here's the thing, kung iisipin niyo po yun, just make this think. Just make this thought. Ito ba ay para sa sarili ko lang? Or para rin to sa ibang tao? Kasi alam niyo kung ang goal niyo para sa sarili niyo, that's a short-lived goal. Yung mga goal na pang sarili, short-lived po yun. Gusto ko magkaroon ng bahay. Pag may bahay ka na, so ano? Gusto ko magkaroon ng sasakyan. So kung may sasakyan ka na, ano? Short-lived, right? Pero kung ang purpose mo is sa mas ibang tao, gusto kong matulungan yung mga tao na makilala ang Panginoon. Gusto kong matulungan ang mga tao na magkaroon ng matuto sa Bible and things like that. Gusto ko silang madala sa church. Gusto ko silang matutunan yung kabutihan ng Diyos and things like that. Kung para sa ibang tao, it's a good goal to have. And sabi ng Bible, we should stay, hindi po tayo dapat maging double-minded. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming sa Panginoon sa araw po to.
na pinagkaloob niyo po sa amin, Ama. We pray, Lord God, na bless niyo po, natulungan niyo po kami, Panginoon, i-apply ang mga natutunan po namin sa sermon po ngayong araw po ito. Help us, Lord, that to forsake, Panginoon, yung mga nakaraan po namin, Panginoon. Help us na magkaroon po ng desire na mag-grow, Panginoon, sa inyo pong biyaya. And also, help us, Lord, na yung mga desire po namin sa inyo po, ay amin pong makamit sa pamamagitan po ng amin pong consistency, Lord God. We pray that you would help us, Lord, sa ministry po namin dito sa Cavite, na patuloy pong lumaki at patuloy po ninyong gamitin kami, Panginoon, as light, Lord God, sa marami pong mga tao dito, Panginoon. We also pray na kayo nga po man mag-bless ng fellowship po namin at ang soul meaning mamayang hapon. In Christ's name we pray. Amen.